Ikaw lang kamasama kadlaw kanina taran og welcome diri sa atong pagparugoban sa atong tulumanon ang konseho sa Cagayan de Oro adlaw sa tang Miyerkules karon magsuon pizza 24 no sa bulan sa Mayo tuig 2023 kamasama natin mga kabinetek tipo minadre sa 80 ka mga kabarangayan ning syudad sa Cagayan de Oro og gimasab sa kalitabuk-ang lalawigan sa Misamis Oriental live ta karon makita og malbati mga gala sa RMN DXCC sab sa atong Facebook page Cagayan de Oro City Information Office mga igsoon makita ang mabati gapon ta ninyo sa ngalan nila ni arabi sa may bulisig ingon manasab ni George Bacos kini mo salaga Juni Juntab sa Tabian o gatong kauban karon mga igsoon sa konseho ng syudad sa Cagayan de Oro ang chairman sa komitiba sa Ways and Means sa konseho ng syudad ingon manasab may galang Trade and Commerce ang bagitan batanon pa. Konsyal George Hardworking Go King. Sir, good morning. May butag sa imo, Johnny. May butag ni atong halandong Mayor Orlando Clarixway. Yes, sir. Good morning. Amo ni pinaka-hardest ang hardworking. Sa ambutan kay kami matanan hardworking. Pa siya ang pinaka-hardworking. Oh. So may butag po sa among Vice Mayor, Bebot Rodriguez. Yes, ma'am. Good morning. May butag sa imo Vice Mayor Bebot og tanan among kauban. Sa konseho, the 20th City Council, kay mao man ni ang mga ingon nga mga hardworking nga lahi-lahi ang among mga komitiba, lahi-lahi ang tahas, pero usa ra gid among purpose ni magserbisyo sa katawhan. Ug of course, ang mga hardworking pud nga mga membro sa CIO, City Information Office. Kay bumper to bumper ni inyong lakaw. Nao lagi. Especially to our head nga si IB Quantero, uban nga makauban. Sa CIO, padayon lang niya punta o monitor kay tungod sa inyo, may bawal sa makatawhan o sa lakaw sa syudad sa Cagayan de Oro. Tanan mga 80 ka barangay. Mga barangay officials, barangay captain, mga barangay kagawas, itong tanod, BNS, BHW, tanan. Kitang tanan, we are part of the economic recovery plan of our Mayor Orlando Clarixway ang iyang RISE program. Yes. So sa kitang tanan, as one, we will rise to the highest yung nga economic recovery program. May buntag sa inyong tanan. Yes, sir. Sobli may buntag. And of course, ato pong hepe sa imong na-mention atong hepe sa CIO si Ma'am Ivy. Good morning, ma'am. Ang gumasab sa atong mga kauban, nakaroon din sila ni Junjun Cañete, Rod na Constantino, si Derek de la Serna. May buntag sa inyo. Naka-crash gid si Marks gid sa hayag gid. Ganina ra gid siya. Pero bitaw may buntag sa tanan-tanan. Anyway, sir, kumusta ang imong komitiba? Unahan sa nato ang sa Ways and Means. Kay daghan og mga trabaho nimo karon, murag busy ka. Medyo ubay-ubay nga trabaho, Kuya Johnny, kay especially the ordinances that were approved before the pandemic times. Ang after pandemic na atong problema kay ang atong ordinansa medyo dili na gyud haom. Di na applicable. Di na applicable kay daghan nga hitabo atong duha ka tuig. Sus kung wala ta magtinabangay magka-problema ta pag-survive. Lagi. So number one, ang national government through the Department of Interior and Local Government magpatawag meeting next week. Wow. Sa DILG sa enhance nga is on doing business. Kanang Republic Act 11032 pabor ni tanan kay para dali na gyud ang business one stop shop. Lagi. Pero napagid gipadala ni President BBM nga nay bag-o nato nga additional expanded nga is on doing business. Okay. So dili lang din na upan nakadlaw among panagtagbo. Ambot na medyo ubay-ubay yun mga issues nga atong atubangon. Kaya it is very possible nga many things have to be changed, to be amended, and to be repealed, whatever. Basta haom sa panahon. Posible ni matangtangan nga mga provisions, sir? I do not know. Kaya this was approved under the speakership of Senator Mick Subiri. I-aprubahan sa itong local government sa City Council, 19 City Council sa December of 2019. Igo before sa pandemic sa 2020. So napay daghan adyasonon na Johnny So kana medyo daghan nga tahas atong buhaton. Lagi ka kadumdumang ko na murag na nalangan-langan to yung kumbate ito eh. Tuig. Oh, di ba?
Kaya na yung mga hitches, inana magyud na ingon nga public consultation, but magpasalig bi nga ang tuyo na mo is para sa kaayuhan sa katawhan. Pero sa amendment siguro ning sa ease of doing business nga balaod noon sir siguro mas ipaom na karon no kay katong panahon na medyo nahaom tungod sa pandemya. Kato. Oo. Kay di na wala na exposure. Kay na naman tay part to sa ease on doing business nga ang requisitos sa pagbutang sa cell site gikan sa 20 city nahimo na lang upat. Proseso no. Ang process was really long. Streamline. To apply for a cell site kapin duha ka tuig kay daghang kay kinahanglan. So under the anti-red tape authority ipakanaog na siya sa upat na lang ka requirements. So that's one of the biggest nga nahimong anang is on doing business nga sayon yun sa negosyante mag-apply for business permit, mag-renew kay sila may hatag og buhis sa atong siyudad sa Cagayan de Oro ug tibuok Pilipinas. Taxpayers are the pillars of our economy. So kalusan ni magsugod sir ang inyong kan. Although nagpadangat na og communication ang Department of Interior and Local Government. May 30, 31, Next 1 week. and 2 next week. Okay. So di lang na mao daghang pagyud ng atong gibantayan karon nga ang Local Investment and Incentive Code nga giaprubahan in 2018. Og yapon Kinalan amindahon. Nag-organize si Mayor karon, Mayor Rolando Clarixoy og Local Investment and Incentive Board. ang ordinance number 13418-2018 taon na sa ni balod nun. Taon-taon na. Ikaw author ani imo ni nga balod nun. Kaming tanan. Ah, Naman na medyo paningkamutaan na kay para any investor nga manis Cagayan de Oro Johnny Taps na mga insentibo. okay. Kaya atong purpose ni of course with the guide of our beloved Mayor Rolando Clarixoy nga matagan og incentive as long as nga naay employment Lagi. dako kining tabang sa ato. So kani we are going on the revision together with Attorney Kenneth Tamala, our Vice Chair, kaning Local Investment and Incentive Board, natay himuon nga amendment. Of course, iagi man ang proseso. Lagi. We go to the public consultation, atong business sector, kasi lamang yun atong partner during the pandemic times, nga panahon po nato matabangan po sila Lagi. nga not at the risk of uncollected nga mga taxes. So ang short na tinabangay lagi ni John. Lagi no kay sama sa tong ingon katupod medyo nanay mga provisions ani nga balaod nun sir nga medyo di na pod applicable. Nya karon panahon na magod lagi ato katutukan ang ceramic recovery. So nagi tan-aw nimo ubay-ubay ba ang mga provisions ang usab ani? Naay ang recommendation na through the recommendation of the Oro TIPC, mamagid ang atong Trade and Investment Promotion Center, kung unsay nakita nila kay ang atong trabaho sa konseho is to legislate and in aid of legislation, Yes. whatever, pero ang implementation comes with the mayor, Okay. ang atong executive. So, ang ihanay nagbayo nga in accordance with the law. Nakita dako ang panagtagbo karon Hunyo to discuss on the Local Investment and Incentive Code update sa national. Okay. Magpadala na ang Board of Investment. So, gi-advance sa gyud dato siya John nga sa mga programs si Mayor Rolando Clarixoy, daghan ako nadungan nga panulod sa Cagayan de Oro. Kaya nakita nila nga business friendly of course with the leadership ni Mayor Rolando Clarixoy nga i-accommodate yun ang mga negosyante nga matag yun og ingon nga kaayuhan sa Cagayan de Oro. Dagana ka in fact nakita nato katong nagrupo sa mga sa BPOs no sa BPO nga aspeto Kanang BPO. sulod na sila dire. Sugod na kanang BPO Kuya Johnny naman na part sa atong Local Investment and Incentive Code. No. Ang magkwansa mag-study ani sa mga BPOs manulod ang atong Local and Investment Incentive Board. Na di na ang chambers na diya o TIPC o natay mga representatives sa mga private sector natin kompleto mi din na. Pero it will be studied thoroughly as long as you qualify on the ordinance na atong guideline dia ordinance man.
So kung in kaso nga naidili angayan nga gamiton atong amindahon na to kay part of the local incentive and investment code na din ha ang PPP. Kana po imo gyapon Kana ang mo loan, kaming tanan nagpalikamot na kuya o kaning atong MSME. So kaning public-private partnership nga na-aprobahan in 2017 man tingali. Kaya ang Ease on Doing Business 2019. Imagine nun Ini nimo imong usa ka ordinansa 2018. 2018. So daghan na panday nga balaod nga haom na gyud karong panahon na, especially our economic crisis, to come up with an economic recovery plans. And ako nakitaan is one of the best is the PPP. Gani. Public-private partnership at no extra cost to the government. We will enjoy benefits from that. Ako lang at tingalahan, ang monitoring, napay hitches anak tingali kay naay plano nga PPP sa JR Bora Hospital until now, wala pa man siya mo take off. Okay. So possible wala may giabot sa ko nga monitoring, naay hitches nga ipagawas Napay ginaplansa. Ginaplansa kaya atong ingon nga to partner with somebody to put up free dialysis equipment. Ang ato is ang lugar. Asay butang. Ahay butang. So I do not know kapit naman mao lagi katong pandemic nga halos daghan kay mga programs nga wala mapadayon. So pag humas pandemic Johnny, dili na po nato ang recovery. Gani. Kaya ang pandemic is not necessary nga naka-recover na ato mga tao. Medyo napagid after effect. Napagyapon. But importante nga ga-take off namin. Nanay ko Nagasugod na. yes. Gapaningkamutan na to nga masustain na lang gid ni. Sustainability lang ang ato ani. So Munon dakong kabahin siguro sa pagpaningkamot sa sustainability, muning pag-amendar sa mga balaod nun nimo para muhaon rin sa kini karon nga sitwasyon. So ako lang itagaan og ingon nga kung unsay recommendation sa Local Investment and Incentive Board for the 20th City Council to amend. Amendment naman na siya, Kuya Johnny. So there are many ordinances akong tanaw, even on the national level, nga kinalang gid i-amendar. In town kami mga councilor nga we are only given 3 years per term. Bago pa lang may makadaog, hapit na sad mag-eleksyon. So I hope nga we be given a chance. Tanaw ang effect na ko sa first term. Dagi. Nagi-aprobahan karon pa sa third term. Okay na sangit mo Na-implementa? tas pandemic good. Kanang Pagka tas pandemic yun, 2 years yun. Pero remember, I would appreciate our 19th City Council for approving the Ease on Doing Business kay katong mga cell site, Johnny, nagamit yun sa atong mga virtual na mga Zoom Mumita sa gito. education. Grabe ito. I mean, kung wala to siya, magka-problema atong mga students, atong offices, tabi gani, pero may lang may Zoom. Umuwi to sa una kay kung wala na to paliguna nga atong internet services that time. Oo. Magkamalisod gid ta sa kay mo naman tong trend kay lagi kay namantay sa pandemic magud gali kay tawag ka ng social distancing. Kato. Oo, Grabe oo, to nga epekto yun. Muraog di ka kakita si mga uyab adto kay gahilak si Tawa Marge. si Kuya John. Gahilak si Marge adto kay di ka nakita yung hinigugma. Mag-zoom lang sila. So Pasalamat ko po sa National Telecommunication Commission at si Parikoy Director Ted Buenavista. ay sir, may buntag. May buntag sa imo kay we have been partners Lagi. sa peace and order, sa pag-establish sa mga cell sites. Right after the approval of Ease on Doing Business, kapin gatos na nabutang nga mga cell site. Imagine na. Oh. So there are 200 pending. Oh. So imagine you do not have to ask for the permission of the City Council sa mga barangay. Diretso-diretso na. Gani. So pasalamat po ta sa former President Digong kay ipangusgan magyud niya na balaod. Paglikay ito sa korupsyon, no? Yes, sa streamlining. proseso. Kani karon na napay Likay sa red tape ba? Likay sa red tape. So enhance nato ang Ease on Doing Business para to make it more easier sa atong tanan para atong buhis taxpayers
comfortable po pagbayad sa ilang buwis. And karon po mga paperless pa naman transaction. Paperless basta kayo. Importante gyud ya po ang internet services. Gahapon bitaw, nag-meeting mi sa Committee on Trade and Commerce. Ang Bangko Sentral is promoting paperless transactions Nagi. para mo likay sa sukli, Wow. likay sa kawat. So, gahapon, salamat ko sa mga grupo nga nangadto, ang mga duha ka chambers, Oro Chamber led by Ray Talimio, ang atong Misamis Oriental Chamber of Commerce, led by Tomasia and Jeffrey Ang, ug ang atong Cagayan de Oro Filipino-Chinese Chamber through Stephen Tan. And the rest, na dito ang Misura, Wow. Misamis Oriental Retailers Association. So, halos manapuno ang session hall. Oh, maya. Kaya we had a lot of discussion, not only on the paperless transaction, even preventive measures or mga ingon nga measures in case nga paning ASF na bird flu nga in kaso mo break out pera-buyag. Salamat po sa atong City Vet Dr. Perla Asis kay na-control. Pero it's a fight between economy and ingon nga health kay kung tight na kita ang supplies na to mga wala. Lagi. So anyway, wala man, everything is okay. Maya. May man ang pagdala gahapon, then naminaw ta. So, there are many things kaming tanan diya sa City Council. Tanan mi tagsa-tagsa gitagaan og tahas. Di laliman, Johnny, kay ang ato recovery sa ekonomiya, kamulo pa. Lagi. Napay usa ka epekto mo gawasay. Kani Mandanas ruling, mao magin ni ang medyo devolution nga ikanaog na atong mga national nga mga ingon nga mga offices ihatag sa local government. Kita na magtrabaho. Kita'y mo trabaho Dako to na itong ira, pero kita po magtrabaho. dili na ang ira na pod ang question karon. Nay bagong ipagawa si President Bongbong Marcos nga ang ira nay adjustment. Magpagawa siya og executive order regarding the ERA that this is now called National Tax Allotment, NTA, nga ihatag atong expected dako. Ang ako lang yun, mga yun may ka ng dispensa kay tungod ani Mandanas ruling, nag-drop ang atong share by 400 million. Okay. So I hope with that situation, President BBM will look forward to this kay ang basis nato sa ERA, which is now NTA, 2020 nga revenues. Na karong 2020 bagsak man yun ta ato. So gamay ra atong kadawat nga ERA. But luckily atong government sa Cagayan de Oro under the leadership of Mayor Rolando Clarixoy na-contain yun. Medyo ingon na balanse. Lisod ba ni balancing act Johnny nga panahon sa problema? Ang side effect, di ba, pag naingon nga problema sa pandemic, ang effect mas grabe sa after. Gani. Napatay 5 ka tuig tabangunon, pero ligon ma atong gobyerno sa Cagayan, may okay ra bang kayo, nalay adjustment kamay, with the coming of the BPO. So, kani nga, ordina sa Local Investment and Incentive Code, manin gateway sa mga investor. Gani. Ana magi sila mungta na sila unsa bay Incentives. incentive na mo. So invest media unsa ang incentive. sa incentive, so napamiga pagtan-awon din na nga economic site para nang economic zone na di tanan ang mga investors. So daghan pa kayo, medyo ingon ko nga sus hapit na tamahuman na ni. So I hope before the end of my term tiwason nato ni pag-amindar para ang musunod sa amo di na yun maproblemahan kay i-aprobahan naman. I-sustain na lang nila. Sila na lang mo sustain. In fact, kung sa dagan pa man yung mga balod nun imong i-revisit. Di ba? Last time i-revisit o daghan pa. Upon the request of our Oro Chamber partners, na mga balaod sa local tax code of 2015. Kanaton nga nung... Medyo overdue data pero we are going into that. Unaw sa nato ni EODB is on doing business kay na may connection dito. May connection sa pag-apply sa OBO,
sa atong halos tanan na dito sa is on doing business. So Lagi mo. after the EODB that needs to be amended because of the enhanced is on doing business nga gi-recommend ni President Bongbong Marcos as part of our economic recovery plans. Murag 8 years na outdated ang atong Okay, as of revenue dapat code. 2015 dapat 2020. Oh, karon timing nga lagi So, itong pandemic. timing sa pandemic. So, we have 2023, 8 years behind na ta. Naman to na sumiter sa imong nga mura og list ba to of bag-o nga mga kanang sa yuta sa to nga Zonal valuation. zonal valuation. Napatawag ko one time sa Ways and Means, ang zonal valuation as mandated by the Bureau of Local Government Finance. Ilang guidelines. Okay. Lahi po to sa BIR, kaya ang ilang guidelines, taas man ang ila. But according to my good friend there, Director Emir Abutosil, ang final and executory nga presyo gikan sa local government, city council. Okay. So dili ila. Taas kay ila mga Mura og values. guide lang to ila. Guide lang ila. So sa ila kay capital gains tax man na siya, but anything about revenues, we have to coordinate with the Bureau of Local Government Finance under nasa Department of Finance. Dita basta-basta makabot-bot sa ila kay gibantayan nila ang panudlanan sa syudad or any other local government. Remember, during the EODB, dito mo nakabantay nga na ay Bureau of Local Government Finance. Ingon pagay sila nga inyong ang syudad sa Cagayan de Oro is a very good credit mura kreditor kay nagitay 7.5 billion Nga utang. dili utang credit line nga mura na kay sa imong credit card na kay 1 million credit line di man na nimo gastohon. Pero pwede ka makautang. Pwede ka makautang. Mao na akong nakitaan din. Ang ako karon as a part of our recommendation to our beloved Mayor Orlando Clarix Uy nga mag-invest ta. Kay wapo man atong credit line. This is not expense. Lagi. This is investment. So maghimo tag program nga mo self-liquidate ra na siya. Mo balik sa ato in hundreds fold ana ba. So that's part of the PPP, public-private partnership. Pusay lawom ni siya bitaw Kuya Johnny. Lagi. Pero nakita nyo na for the last 6 years nga I've been working on ways and means nga unsay mga paagi nga makapagita og kwarta. So far, this is a very low profile committee. Pero haom gyud sa kung natay sustainability, we need to study further on how to raise money Gani. on self-liquidating programs. Hindi mo kumitiba, low profile, sama ni mo, low profile. Dili. Pero ang imong Tatawa kumitiba, si Jun, no? may kapangitag kwarta. Imong kumitiba. Tama. Ang final na ang City Council. Ang ato, we just make recommendations. So, may man po pareha man among wavelength ni Honorable Mayor Orlando Clarixoy ato sa edad, pero mas maguwang po diya. Ang imong kumitiba nga ways and means, imong motto dia is we find ways, ba? Ang marag video. lagi, no? Pero mo lagi na, importante ni nga mga komitibas. And muna nadumduman ako kay daghan pa ta og pandayunon, especially na katong sa revenue code. Pero taud-tauran lagi ito, murag long overdue na. Pero di po na, makaya pa ba, karong? Ay, kayahon naman Kuya Johnny, kay I think this is for the good of Cagayan de 1 year Oro. na lang, kapin, di ba? 1 year kapin na, pero di naman tamo, so we have 2 years kay di naman ta part sa campaign. O kato mga dagan otro na 1 year kapin na lang ila. Imo, walagi kay last term naman ni Last Maneron. term pa ni, then I hope nga before I leave the council, mahanay tanan. Lagi. We ask for the indulgence of the listeners kay we lost 2 years because of the pandemic. Lagi. Pero trabaho gyapon to. We did our best nga magawas yun ang tanaw karon ang epekto karon pa. Lagi. The effect of the ordinances nga atong gipantay. Nanay ka panulod ng mga investors, labi na sa BPO,
So kini karon daghan na pod ang gusto mo aving sa atong PPP PPP nga kana ordinansa sa kay dagko ang mga negosyante ni. Takana ako na monitored nga daghan ka panulod gyud. I mean based on those ordinances. We do not have enough money to put up billions of investment. We can only prepare ourselves by investing billions to welcome them. Lagi of course kay sama sa mingingon nako taas ang atong credit line. Ang mga bangko sa siguro dili mahatag nga pagsalig kung galing di pod sila kakita Di na sila mo kung wala tay capacity Gahi. mabayad pod. gahi kay na sila mo hatag kung gahi ka mo bayad then ang advantage aning gihatag sa atong credit line for the next 3 years upon approval of the loan. Dili na diretso ihatag. Dili na siya ingon nga bulto ihatag no. Kuha na siya progressive billing. Di na sila basta mubuhi din. Ang labi aning ihatag sa ato kay 3 years moratorium, walay interest, walay capital nga imo. Mayo. 3 years moratorium na siya din 2% kapin lang per annum. 10 to 25 years. So, I mean, sayang yung kayo sa tulo ka tuig di ta makaingon nga makagawa so return of investment. Kaya kaya na siya Johnny, but we have to do it now. We have to invest. May nagtulog ba atong credit line? May na magamit. Sayang ba? Sayang. Lagi no. But anyway basig tun-an pa po na karon nga aspeto pero kining sa PPP nato especially natin ning ganaay nga mga plano nga ipang privatize ang pipila nato ka mga Kana magamit ang PPP. lagi no. We can use ang atong asset is the ordinance. So that's why we need to review kay ato man i-update. Ako nakitaan lagi daghan kay ordinances dapat i-review tungod aning pandemic times di na mapareha even our national atong national nga laws they're not updated anymore. Lagi. Lahi na gyud karon na Johnny, let us be more careful kay number one basta kani mga anything on revenues ang we are under the Bureau of Local Government BLGF, Finance monitoring under na sila sa Department of Finance. So ako investment kan magyud ko kanang ako orientation is investment. Ang epekto na especially sa BPO, what is in the BPO? Imagine na mga call centers mga anhi diri atong gi-approve diri dora. Ang Iloilo kapin gatos. Magani. And they can bring in 35,000 up ang income sa tao. Sweldo anak kay call centers nga call center agents mas may na lang ni sa wala while preparing for the bigger career in life. Lagi. I've seen a lot na uban nakadawat og 60,000. So may daghan na gyud mapalit. Talking about prices karon nga simba ko. No. Di mapungan, John. Medyo that's another area we have to come in. Si Mayor Rolando Clarix Reed is chairman of City Price Coordinating Council. Kita member ta sa as chairman on Trade and Commerce. Vice chair is Atty. Egay Uy. We have been trying our best. Lagi nag-inspection mo last time Inspection being nanay ng gawas nga SRP. Suggested retail price. Sos katong panahon sa pandemic, dito gyud ko magpasalamat ko sa CPCC o si Atty. Egay Uy for the monitor kaning among partnership. Lagi. Mas magbuwang na siya sa ako gyapon. Lahi ni. Hindi makailayo gid mga 1 year half a year. Pero grabe kayo. I really salute. I would like to commend them as pandemic heroes. Lagi. Katong problema sa presyo sa tambal. Bugas. Katong bugas ang pinakadako yun na atong nahimo. Kay imagine, mubuto to siya kapin gatos nga kilo. Per kilo. Gani. May gani ato na bantayan, we were able to monitor ato mis customs, ato mis sa mga sa NFA. So, murag ispagol kada bang ginahord. Ginahord ito, anong galiko ang I don't know, alleged pa. So, we went there to inspect together with the NBI, CIDG, PNP, everybody, partner gito. Everybody was part of the partner. So, may gani ikuha sa national government ang issue
na kalma gyud siya. Medyo gikanaog. Nalay sa kagamay, but I think they are aware now na there is a Cagayan de Oro Price Coordinating Council. We made Aktibo kayo eh. active yun. We have the most active nga price monitoring team na ang Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Department of Health. Yes. Sabi ang partnership na even during the pandemic times, hadlok may magtinakdanay. Grabe kayo mga alcohol, mga face mask. Even the supply on face mask, ang paracetamol. Gina-monitor gyapon. Tanan yun. Sa panahon na. Salamat kayo at least ako hangyo ni ato ni Egay nga stay healthy kay daghang kitag trabaho. So imo pangutana sa karon daghang pa ba may trabaho ubay-ubay ni. Tanaw ko lang, tanaw ko na yung ordinansa, katim gingon nga na yung mga katong EODB, Yamindar, dagan na kayo nakalinya. Naka-line up na gahapon, nag-meeting mi ato sa supply sa kuan sa ding karne, kaning baboy o kaning manok. We have follow through. Ang gwapo ni kuan Kuya Johnny kay tinabangay man ta. Gani. Kay kung di magtinabangay, wa gitay mahimo. Gani. Wa gitay mahimo nga usara. So I'm very happy sa atong City Council nga na din na ang unity na ba? Pagsugod medyo nag-ila-ila pa. So pasalamat na nakabigo ming tanan, especially nagdungan mi sa Philippine Councilors League. Nakita Miss Manila, bibo kayo. Bibo kayo mi dito. So I hope napailain Councilors League newly elected official nga seminar next week. Plus napay sa Davao. So there is a need for the councilors to relax kay di power ba mi. Lagi ikaw, lagi pa nagsa. Sorry panagsa under the law. We are authorized to travel to different cities. We can also travel different countries. Nakaroon sa December a trip to Thailand and Bangkok. Are? Pero di pa na makwenta trabaho sa Pasko. Lagi. Mo bisita pa ko sa CIO. Ayo. Jun. O ba na si March kay yan pa'y taon si Derek? May buntag sa inanak. Si birthday boy. Birthday boy, karo? Belated gahapon. Agboy, wag yun magsaba. Happy birthday, Jay. Karon na, padiot to namin ni karon. Papanan na to ni si Jay. Anyway, mga kasubli at kaban-gaban ka na si Konsehal George Hardworking Goging, ang chairman nato sa Committee sa Ways and Means. Natandog na nato gamay komitiba sa Trade and Commerce, sir. Ang ako na siguro, kumusta ang atong mga negosyante sa Cagayan de Oro? Mga patigayo so far, we have been working closely with them. So akong hangyo sa ila, at tabangi ko ani pagpanday ani mabalaod. Nga dili pod alkansi ang local government. Win-win lang taan. So, we've been working closely with them. Na sila'y nakitaan nga sa local investment incentive po nga naay dapat maamindar. May naki-involved sila? Involved. Ang atong grabe ang tinabangay ani sa Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry to President Ray Talimio, ang atong Misamis Oriental Filipino-Chinese Chamber of Commerce, through Rosago, then si Jeffrey Ang o Tomasia, o atong Cagayan de Oro Chamber of Commerce, a Filipino-Chinese Chamber of Commerce through Stephen Tan. So, wapo ni siya, kuya, kay na the line is open. Gani. So, iko nga, hangyo ko sa inyo, if you are making recommendation, it should be balanced. Dili pwede nga inyo tanan. Gani. But pasalamat mi during the pandemic times, na may inyong pagbayad sa taxes. Nakita ang yun nila nga, all our taxes are going to the health, education, and daghang kay mga plans karon for expanded education plans, atong expanded nga hospital, atong health, daghang kayo. Expanded atong health, kani atong social services. O daghang kay nga plano ni Mayor Rolando Clarix nga we need all your help. Gani. So, wapo ani kay na may consultation. So far, so good. We get in touch 24/7.
And of course, di lang kay atong pasagda, umingon mo itong mga negosyante, dili na ingon nga dagko ang mga negosyante, but dako po na itong pagsalig, pagtutok po sa mga MSMEs na to. Yes, Micro, small, medium enterprises. Yes, so. Kay, gani, in fact, akong sabta, moraog nanay gaduo sa imo para nga dugang investment na gusto sila mabubo gyapon. Daghan nga bubo diri. Igor man nato endorse ka Mayor Rolando Clarix kay executive naman na. Ang ato lang, as we had our last meeting with the local investment and incentive board nga muatag extra ingon nga budget to promote investments. Kay di man pwede John nga di ta mo ato sa mga kampanya ba. Gani. We need to travel and we have to make big signs atong mga facilities na lisod man kay mo anhi ang investor paghuman pasakyalan nimo og bao Mo. kana lang nay gwapo I was offering ko nga ay mo katawa if I am a trillionaire from other country mo ani ko sa Cagayan, number one, what is there to offer? Dagi. May ma-offering ko nga, you know what, we can use the PPP for getting a helicopter. Kay butan na magi sila sa area na usahan na to pasakyan sa drone. Dagi. So, we have to have facilities na ma-offer na to sa ila. So, we do not call it expense. We call it investment. So, we are making recommendation for possible increase sa budget. Pagkanawag nimo sa Lagindingan Airport, kagmay kay itong sign mo sulod sa Cagayan de Oro, Cagayan. Dagi. Mo Disilya ka Cagayan, mo Dimano ka Iligan, na masayo pang. Lagi. By that alone, we already need to improve. So we are asking for additional budget sa trade and trade investment promotions. So naman ni atong ORO-TIPC sila may lead ani. So ang ila lang matagal atong bala sa ila ato di sa mga ordinance maka-advantage po sa mga investors. So I hope number one katong BPO mo sulod na unta kay pag ato na mo sa PCL Councilors League sa Iloilo, imong makita nimo nga medyo we need to double time. Kita duha ka BPO ila kapin gatos. BPO Boulevard na sila. Lagi ba? So naay floating nga trabaho nga 80,000 kapin. Wow. Ato na siya gakwaon. Kung wala tong atong improvement sa EODB, is on doing business nga cell site, ang BPO needs good internet connections. Gani, stable nga internet. Stable. services So, man atong giuna pa sa first term, man atong ipanday ang internet. Pag second term, gigawasan ning balaod sa EODB. Ang full implementation nasa third term. Gani. So, ay sad basula ni councilor kay pag ulang may kamata, tulog na po. Dagi. Murag, there is a short of time. Pero at least nga napay 2 years, no? Napay 2 years. Pero kung karon pa may magsugod ang panday, ang effect tugay. Dagi. So, we had a board meeting sa Councilors League, Akita may regional chair, Yes, endorsing an amendment to the Constitution nga ang atong councilors na 5 years, 5 years. Instead of 3-3-3, di na mo effect sa ako kay human naman ko. Okay, okay, sakto to, gina may charter change to ng mga plano ron. Gi-endorse na to, we filed a resolution na on the recommendation nga 2 ka 5 years. So, we can only recommend to the councilors, but ang effect, ang mayor, pwede ba 5 years, 5 years? Posible na. Ang president, 5 years, 5 years. Programay ran 3 years ba? Kaya para itong tapos pandemic ko. Wala na. Wala na. Gasto pag sa eleksyon. Wala na, Pandemic di ba? dahil. Wala kay kalihok. Wala kay. Hadlok kay kampanya to kay kusog pa man ng COVID. Lagi. So, that was a COVID issues nga medyo tandungan siya Kuya Johnny. So, I hope nga sa mga batanon karon mga councilors nga who will be there for the next 2 terms. Ang amo unta katong among tawag nila sa amo mga matured. Di man. Matured na katigom sa wisdom. Igo na mo i-follow through kay according to one of our Jesuit friends, a legacy is never a legacy if there is no continuity. Kana yan. So kami po, matas po mi nga, di mapadayon kay hard-earned ba ito nga trabaho for 9 years din.
paghuman lain na po. So we are training sa atong legasiya karon nga mapadayon nila unsay nasugdan. Yo, matured to na. Batalong kayo katana. Oo. Di, si Jay ay palakaw kay paniod to ra ba dayon, no? Birthday celebrate. Lamurok pa yung mga Mahal na balitsot karon nga nakakita atubangon ay dagdag issues nga na we need everybody's help. Magtinabangay yun. And you being the regional chairman sa Philippine Councilors League, siya ang atong chapter president sa Cagayan de Oro, Makigala, and siya ang regional chairman. Lately, nagtagbo na mo sa atong mga leaders? We met katong sa members of the board, I think 2 weeks ago, discussing unsa ang pagtinabagay on the regional level. We've been campaigning for people to come to Cagayan. So that's additional economy for us. Ganahan na sila sa Cagayan. By next few weeks, we will have almost 1,000. But if I will be bidding for the national convention nga mo kuha og 4,000, 5,000 mo ani diri. Daghang ganahan sa Cagayan abot nga no. Tungutin ni Kuya John Paniete or Kuya John ni Tabian o kisa ba? Marge. So kana gyud we're part of our promotions nga dili pod ingon nga basta-basta lang ta mo adto. Gani. So ganahan gyud sila. We have been very consistent calling ourselves City of Golden Friendship. Gani. Oh, Makikigalaon gyud ka, no? Siguro makadali ka dyan ng mga kalain. Kanay mo smile, kanang gadala bitag come here? Economic friendliness na siya. Okay. Economic friendliness. Mga gingon nila lagi nga, imo smile ko no, gadala come here. Mana siguro dagang nga come mga investors, no? Moti gipanin niya si Kuya Jun Canito. Jun. So, maibitaw. I mean, I can feel nga mayo our economy is recovering pero at a very slow pace. Kaginawa na ta, sir? Kanang ining... Di pagit ingon nga napagay gamay pero we are at least natay gabuhat. Nanay breathing space na. Nanay breathing space. Murag dili na ingon tawag nga parehagi sa unas pandemic. Asthmatic nga economy. Lagi. Asmahon na ekonomiya katong panahon sa pandemic. Lagi. Halos di ta kaginhawa pero thanks to our taxpayers, especially number one labor force, kay sila maging number one nga taxpayers nato plus ato mga negosyante maski unsa kapitos tabi kay ilang pag akong natouch ko nila magamay madako nga negosyante ang ilang mga trabahante ilang i-sustain ilang savings ang gawas hatud karon kuan pag sila struggling na payuban nga gusto na mo siray ko ayos lagi. We will be there for you. So let us give it a little more time. Kay kaning Mandanas ruling will affect our era, which is the national tax allocation. I hope President Bongbong Marcos will come up with the amended executive order. Kay kakuha man niya ang ground information sa Cagayan or the rest of the country nga the local government is trying to struggle to survive. So kung kuhaan yun, like karon kuhaan tag 400 million mura magdili tungod sa namatay ingon nga we have to sustain many of our programs. So I would recommend to our local government on investment programs. Invest kita na may tawag nga short, medium, long term. Makakuha kita na mas short kay daghan makay nga short investment programs. So at least our mayor is listening. So Mayor Rolando Clarix, keep healthy kay lagi. We need your help. Lagi healthy man yatong mayor. Mas-healthy lamurok ya po kay gaping. Ay pagsaba, mas healthy pa siya sa ako. Lamurok ya po kay gaping na. Ang importante lagi mga galang pagtambayayong nato between sa kita katawhan and of course sa Kamosel atong gobyerno lokal sa Rekbayan nga importante sa ang inyong panagtambayayong sa konseho sir kay may maayo ang inyong kanang relasyon karon diha and kita nato nga gatinabangay mo
So at least kini sa pagtuki nato sa mga kaniya mga ordinansa diha mapadali na dili Mapadali na na pa. mag bara-bara pa. We are very constructive. At least after 1 year of medyo hard labor. Oh. Salamat po ni Vice Mayor Bebo Rodriguez. Ang factor na magyapon sa iya kung saan niya pagbalanse sa mga councilors diya. Gani. Importante po ang yung leadership diya, no? And then, nakita nato nga kini karon nga sitwasyon, kini karon nga panahon, we are moving forward na. We have to move forward, no choice. Lagi. We have to go forward and ingon nga let us improve by helping our economy to rise again. Gani. And nakita nato nga dako pod ang tungod ani karon nga mga paningkamot ato sa atong kagamanang lokal, kamo sa gobyerno lokal sa atong syudad, pinanguluan ni Mayor Rolando Clarixoy, dako pagsalig ang atong mga negosyante, dako lang pagsalig, pinagi ni mga investments nato karon. Nanay ka panulod daw mga investment incentives, dako lang pagsalig, makita nila nga ang Cagayan naipagpangga sa atong mga investors. Yeah, that's why yun like kung is Cagayan de Oro is an economic business friendly, economy friendly. economy friendly. So ako na, basta mo gawas naman wala Lagi gyud kape. mga kuana na. Wala pa ko nakakape karon. June. Lagi. Palibre ko ni June. Oh, lagi kay dagan kay dapat tayo mong last time sa nalimot ko tong sa tayo mong buwan. Dato nalimot Dapat lang. mga termino kapag gawas kung makainom og kape. Talaga Pero kung libre nga kape, dawat na ako ikan sa mga quote of the days ba nato imo eh. City Information Office. Ato ko libre ako gamay ra ma akong kalipay kape ra man gyud. Ito. Si Mark Surya kalipay makita niya sa direct. Kalipay na kuno siya. I'm very inspired di magyo ko magsulti if I don't feel like it. I'm inspired to work even harder. Time is running short, then we need to be updated on many things. And we should not keep our line close, open yun. Sa katong meeting hapon, our line was open to all. Kung sinabtanay, hinang UI, I don't think our economy will go anywhere. Anywhere but it will go up. Ano kanindot po dani sir kay may tagrelasyon sa atong silingan sa Misamis Oriental Mayo. Mayor Rolando Clarixoy and Governor Pedro sakto din, Navia. may yung buntag. Yes, To Governor Navia. To very worshipful, noble Governor Pedro Onabia, on to our partners sa Misamis Oriental, we need our neighbors. Gani. Salamat ko, I'm very happy we are working hand in hand. Kaya unsay mo makuha na mo ato magyapon sa Misor. Gani. So vice versa. So that's one of the best ako nakita nga unian na ng politics, unian na sa election. So let us work as a team. Gani. One Misor, one CDO. Gani. Karon kita nato na mga igalangan lagi panagtambayayong ba. Yes. And in fact sa mga several activities makita nato sila si Mayor Clarix and Mayor Onabia, Governor Onabia nga tandem no gauban gyud kay mo lagi they are looking forward for a strong partnership between two governments. Makatakod po ng partnership sa Misor Cagayan. We are doing a regional partnership Sa PCL. sa Philippine Councilors League. Kinsa imong counterpart gali sir si Juan Pagapon? Attorney Michelle Anayron. Okay oo. Ang Ang pinakabata ninyong membro, no? Pinakabata na mo. Mayong buntag, Attorney Michelle Anayron. Advance happy birthday. Ay, uy. Happy na yung birthday. 19. 19? 18 day. Wow, bata pa no? May buntag sa imo, kuya. And to our neighbors like Bukidnon, like to greet our noble Jojo Evangelista, to our silingan Kamigin, to Jongjong Ladaw, ang may president dito, atong silingan nga Iligan, si Tatay Huertas, sa silingan nato sa Lanao del Norte, si atong Lindon Abukay, o sa Miss Oak, atong silingan dito, si Luida Alcalde. So, the panaghiusa is expanding. Kaya usa man ni ka region nga dapat magtinabangay sa panahon sa economic recovery plan.
So I hope ubuti kang President Bongbong Marcos nga kung na mga maayo nga mga ingon ihatag tagay po sa Region 10. Nindot nyo suggest yung concern nga murag you're pushing for the term extension sa mga Yeah, GS. nag-file na mi og resolution tong endorse Sa PCL, 5 years PCL. PCL. Kaya maabot ba na sa national? Part man ta sa national board. Ang membership na mo is 17,000 something all over the country. So everybody is working as a team. Naghangi po ni nga katong mga one-termer nga councilor, two-termer, three-termers nga maka-enjoy sa GSIS nga mga perks. Okay. So, everybody's Lagi. makatakod lagi ni magpakitaan nga panaghiusa. Magani. Everybody's doing it. I hope this will spread nationwide kay we need everybody's help. Our economy because of the crisis sa gasolina. Simba ko ang sa kalibo murag malupad ma atong grocery ana. Hindi. So but we're still doing our best to the maximum level gyud. And kakapupos na ang oras atong papariguban sa atong tulumanon, sir. And murag panikad na po siguro si Marge kay murag gusto na Murag siya. paniod to naghuwat bitaw si Jay sa gawas. Oh. Jay, magulat bi sa imo. Sige sir, imong panapos sa lang pamahayag for this edition sa atong tulumanon. Yes sir. Salamat kayo. Salamat sa atong halandong mayor, Mayor Rolando Clarixuy. One thing I can say from my heart nga I'm inspired to do more. Yan. To help the local government under your leadership. And salamat po sa atong Vice Mayor Bebo Rodriguez. Katabangan po nato atong local executive together with the 20th City Council. And of course to CIO, City Information Office, to the leadership of Ivy Guantero. We have I can see for myself nga ang CIO is in action. And to all the 80 barangay officials, our police force, our armed forces of the Philippines, RTA, tanan, all of us, we need everyone's help. Sa inyong tanan, mayong udto, o daghang salamat. Daghang salamat sir nga nabati may kala atong chairman sa committee ba sa Ways and Means, Trade and Commerce sa konseyo ng atong syudad may kala konsyal George Hardworking Cooking. Sa ngalan na lamang sa atong kamaan sa atong syudad si Mayor Rolando Clarixuy, ingon man nasab sa atong hepe sa City Information Office, Ma'am Ivy Guantero, og sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa City Information Office. Kini nga po sa lagad, Juni Juntam sa Tabian. May adlaw kanin tanan. To God be the glory.